Akala mo ba kailangan mo pang mag-ipon ng milyon, mag-apply ng visa at sumakay ng eroplano para maranasan ang ibang bansa? Akala mo ba imposible nang makakita ng lugar na parang Switzerland, Japan, New Zealand o Greece habang nasa Pilipinas ka lang? Kung yan ang iniisip mo, mag-isip ka ulit. Dahil sa video na ito, dadalhin kita sa mga lugar sa Pilipinas na kapag tumapak ka, mapapaisip ka na lang, teka, nasa Pilipinas pa ba ako? Mga lugar na parang Europa, Middle East, East Asia at South America ang dating. Pero Filipino ang puso, kultura at kaluluwa. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Masungi Geo Reserve, Rizal. Parang nasa Switzerland. Sa unang tingin pa lang, akala mo'y nasa Swiss Alps ka na. Matatarik na bangin, foggy na umaga, makakapal na kagubatan at hanging presko na parang niyayakap ka. Ang Masungi Geo Reserve sa Rizal ay isa sa mga lugar na kapag tiningnan mo sa litrato, hinding-hindi mo iisiping nasa Pilipinas ito. Ang mga rock formations nito ay milyon-milyong taon na ang tanda. May mga hanging bridge na kapag tinawid mo, makikita mo ang dagat ng ulap sa ilalim mo. Parang postcard mula sa Europe. Pero higit sa ganda, ang Masungi ay simbolo ng pangangalaga sa kalikasan. Dito mo mararamdaman na hindi lang pala tayo may magagandang beach. May world-class mountains din pala tayo. Number 9, Batanes, Basco, Ivana at Mahatao. Parang Ireland o New Zealand. Kapag tumapak ka sa Batanes, parang biglang nagbago ang mundo. Walang billboard, walang matataas na gusali, walang ingay ng syudad. Ang meron lang, berdeng borol, bato-batong bahay at dagat na tila walang katapusan. Ang mga rolling hills ng Batanes ay parang eksena sa Ireland. Samantalang ang bangin at coastline nito ay kahawig ng sa New Zealand. Ang mga Ivatan, simple lang ang pamumuhay. Tahimik, disente at may mas malalim na respeto sa kalikasan. Dito mo mararamdaman na hindi mo kailangang magmadali, na okay lang pala ang mabagal na buhay. Number 8, Vigan, Ilocos Sur. Parang Spain noong 1800s. Kung gusto mong maranasan ang Europa nang hindi sumasakay ng eroplano, Vigan ang sagot. Sa bawat hakbang sa Kalye Crisologo, parang bumalik ka sa panahon ng mga Kastila. Cobblestone streets, antik na bahay na gawa sa bato at kahoy, mga kapis windows na sumasalamin sa ilaw ng lumang lampara. Kapag gabi, habang umaandar ang kalesa at tumutunog ang bakal ng kabayo, parang nasa Spain ka noong panahon ng kolonyalismo. Hindi lamang ito tourist spot. Ito ay buhay na kasaysayan. Number 7, Lake Holon, South Cotabato. Parang Switzerland o Canada. Sa gitna ng kabundukan ng Mindanao, matatagpuan ang isang tahimik at misteryosong lawa, ang Lake Holon. Napapalibutan ito ng makakapal na pine trees, malamig na klima at katahimikang parang wala ka na sa Pilipinas. Kapag umaga at may mga hamog, ang lawa ay parang salamin ng langit. Tahimik, malinis, banal ang pakiramdam. Maraming nagsasabing parang Canada o Switzerland ang Lake Holon. Pero ang mas mahalaga, ito ay sagrado sa mga Tibuli na siyang tunay na tagapag-alaga ng lugar. Number 6, Kaparkan Falls, Abra. Parang Croatia. Kung akala mo waterfall sa Pilipinas ay puro pabagsak lang, magugulat ka sa Kaparkan Falls. Ito ay multi-tiered waterfall na parang hagdan ng kalikasan. Umaagos pababa ang tubig na malalapad na limestone formations. Ang itsura nito ay kahawig ng mga talon sa Croatia. Madalas mong makita sa travel documentaries. Tuwing tag-ulan, nagiging malagatas ang tubig at nagmumukhang enchanted paradise. Isang patunay na may mga lugar sa Pilipinas na hindi lang maganda, unique pa sa buong mundo. Number 5, Banawe Rice Terraces. Parang China o Vietnam.
Kapag nakita mo ang Banawe Rice Terraces, maiintindihan mo kung bakit tinatawag itong Eighth Wonder of the World. Parang hagdan-hagdang bundok na inukit ng kamay ng tao. Mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. Sa unang tingin, akala mo'y nasa rice terraces ng China o Vietnam ka. Pero kapag lumapit ka, mararamdaman mo ang pawis, tiyaga at talino ng mga Ifugao. Bawat baitang ay may kwento. Bawat patak ng tubig ay dumadaan sa sinaunang irrigation system na gumagana pa rin hanggang ngayon. Walang modernong makina, walang semento, puro karunungan ng ninuno. Dito mo makikita na ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi lang ginto o lupa, kundi kultura at kaalaman na ipinapasa sa henerasyon. Number 4, Las Casas Filipinas de Acuzar. Parang Europe. Kung gusto mong maglakad sa Europa nang hindi lumalabas ng Pilipinas, dito ka pumunta. Ang Las Casas Filipinas de Acuzar ay parang time machine pabalik sa kolonyal na Pilipinas na may European feels. Makikita mo rito ang mga lumang bahay na bato, hinakot, inayos at ibinalik sa dating ganda. May mga arko, balkonahe, kapis windows at kalsadang parang nasa Spain, Italy o Portugal. Habang naglalakad ka sa tabi ng ilog, maririnig mo ang tunog ng mga hakbang mo sa bato. Parang ikaw ang bida sa isang historical film. Hindi lang ito resort, isa itong paalala na mayaman ang Pilipinas sa arkitektura at kasaysayan. Kailangan lang nating alagaan. Number 3, Bonifacio Global City. Parang Singapore o South Korea. Biglang liliko ang eksena mula sa bundok at kasaysayan papunta sa modernong mundo. Kapag nasa Bonifacio Global City o BGC ka, madaling makalimutan na nasa Pilipinas ka pa rin. Malilinis na kalsada, matataas na gusali, modernong art installations, walkable streets at organized traffic. Para kang nasa Singapore o minsan parang South Korea, lalo na sa gabi. May cafes, ilaw at city vibe na pang-international. Dito mo makikita ang modern face ng Pilipinas. Isang patunay na kaya rin nating makipagsabayan sa mga first world cities kapag maayos ang plano at disiplina. Number 2, El Nido. Parang Greece o Maldives. Kung may lugar sa Pilipinas na literal na humihila ng hininga, ito yon, ang El Nido, Palawan. Matataas na limestone cliffs, turquoise na tubig, lihim na lagoon at puting buhangin. Sa unang tingin, akala mo'y nasa Greece ka, parang Santorini na walang gusali. Sa linaw ng tubig, parang Maldives ang peg. Pero ang mas grabe, mas mura, mas natural, at mas buhay ang kalikasan. Tuwing lulubog ang araw sa El Nido, maiintindihan mo kung bakit sinasabing ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang bansa sa mundo. Hindi ito exaggeration, ito ay katotohanan. Number 1, Mayon Volcano. Parang Japan o Italy. Sa lahat ng lugar sa Pilipinas na parang nasa ibang bansa, Mayon Volcano ang pinakatumatak. Perpektong hugis, symmetrical, majestic kahit saan ka tumingin. Parang Mount Fuji ng Japan o minsan ay parang Mount Vesuvius ng Italy. Pero higit pa sa ganda, may lakas at panganib ang Mayon. Isang paalala na ang kalikasan ay hindi lang para hangaan kundi igalang. Sa paanan ng Mayon, makikita mo ang mga taong patuloy na bumabangon kahit ilang beses nang nasalanta. Dahil ganoon ang Pilipino, matatag, matyaga at hindi sumusuko. Sa paglalakbay natin sa 10 lugar sa Pilipinas na parang nasa ibang bansa, isang bagay ang malinaw. Hindi natin kailangan lumayo para mamangha. Hindi natin kailangan iwan ang bansa para maranasan ang ganda ng mundo. Dahil ang Pilipinas mismo ay buong mundo na. Bundok na parang Europe, dagat na parang Maldives, lungsod na parang Singapore at kultura na walang kapantay. Kaya sa susunod na may magsabi sa'yo na walang maganda sa Pilipinas,
Ngumiti ka lang dahil alam mo na ang totoo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pang makapanood, mga ka-wowmazing.